Good morning, good morning. So, ito, pag-usapan natin yung mga mga latest hearing dyan sa Pilipinas. Okay? So, pati na yung mga nagrarally, pati na yung mga nagmumutya sa mga contractors. Alright? Tandaan nyo, ang contractors na involved is 15 sila, 15 lahat. So, isa lang ang dinidiin dyan sa Senado dahil nga sa mga pinapakitang mga luxurious lifestyle nila. Anyway, yeah, hindi mali na mag-focus, mabigyan ng atensyon yan. Pero wag niyong kalimutan, marami pa yan. Maraming contractors. 15, lagi niyong tandaan, 15 po sila. Ayan, 15 contractors. So sa palagay nyo, mangyayari ba yung mga, ang tawag nito, mga corruption kung hindi nagsimula sa pinakataas? Tandaan nyo, pinaaprubahan yan sa pinakataas, tapos and then Congress ang nagpa-final niyan. And then tinitingnan din yan ng Senate. So, sa palagay nyo, hindi nila alam? Alam nila yan. Nilalaro kayo. Nililing lang kayo ng mga may sala dyan na pinakaulo sa lahat ng korupsyon. So, tingnan nyo ang pangyayari. Isa lang ang pinupokus. Ayun, pinuntahan pa ng mga kaalyado ng mga NPA ang bahay ni Diskaya. Hoping na makapasok sila at manakaw siguro, hoping na makapasok at manakaw nila yung mga mamahaling gamit sa loob ng opisina. Can you imagine? Yan lang kayo nagpokus, samantalang yung mga puno ng mga korupsyon ay tinatawanan kayo. Tinatawanan kayo ng mga puno ng korupsyon, mga korap. Yan dapat ang papatawag sa Senado. Alright? Hindi po pwede mag-imbestiga ang Congress kung ang may sala ay Congress. Ano yun? Imbestigahan ang sariling kabalbalan, sariling pagkakurap nyo. So, dapat si Kong Marcolita, attention, paging Kong Marcolita, kung maiimbestigahan man ang mga contractors, ang punot dulo dapat ang mauna dyan. Kasi, hindi naman yan mabibigyan ng privilege na makakuha ng project kung hindi approval ng taas. Okay? So, you have to call these people and investigate them. And then yung tingnan mo yung si Saldico, hindi nyo na makikita. Si Grace Lasinga, hindi nyo rin makita. Si Romualdez, bakit hindi nyo imbitahan? Nakita nyo naman yung GAA. Ang isiniwalat na yan ni Kung Ungab, kung paano nila chinap-chap ang budget. Chap-chap gang ang tawag niya dyan eh. So, mayroon na po kayong clue. I think alam ni Kong Marcolita kung sino talagang punot dulo. And I just don't know kung ano ang dapat niyang gawin dito. I think alam ni Kong Senator na siya ngayon. Oh my God, sorry. Senator Marcolita kung sino ang punot dulo. And I'm hoping na mapadala mo dyan sa Senado at maimbestigahan. Alam ko, yung iba dyan may immunity. May immunity. So, hindi sila makulong. But I think pwede silang imbestigahan. Pagkatapos ng termino nila, pwede sila, impeachable sila. So, kahit hindi matapos ang termino nila, they are impeachable officers, government official. So, I'm just hoping, I trusted you, Kong Marcolita, and I hope matuntun mo. Alam ko na alam mo na kung sinong mga punot dulo dito, but we also want to see the big fish nitong corruption na ito, na matawag mo dyan sa Senado at magbabayad sila sa mga ginagawa nilang pangluluko, pagnanakaw ng kaban ng bayan. Pera ng taxpayer po yung pinag-usapan natin. So, I will still support
Kong Marcolita, Senator Marcolita, sorry, sanay na sanay ako kasing kung Senator Marcolita sa kanyang investigasyon dito sa patungkol dito sa flood control corruption. Okay? So, let's go people of the Philippines. Hindi po kayo, alam ko hindi kayo tanga at alam ko nakikita nyo ito. Magkaroon sana kayo ng tapang at lumabas na kayo, ilabas nyo ang sa loobin nyo kung ano ang nararamdaman nyo sa gobernong ito. At kayo'y nagdurusa, habang kayo nagdurusa, hirap na makabili ng pagkain araw-araw, yung mga kawatan, they are living like a, Diyos ko day, very lavish lifestyle. Lahat mabibili nila, makakain, travel here, travel there. Bumibili ng mamahaling mga gamit na walang kundang-kundang dahil hindi nila pera eh. So, what you gonna do? Look at Thailand. Look at what's the other country? Vietnam. Look at Malaysia. Ang ganda nila dahil lumaban ang mga taong bayan sa mga government official na magnanakaw. Dapat kayo ang lumaban taong bayan, hindi yung, kasi wala po kayong mauasahan dyan sa mga ibang government official na nagtahimik-tahimikan lang, walang ginawa dahil takot na mawalan ng budget ang mga pisting yawa. O, diba? So go. Labas na at lumaban para sa bayan, para sa future ng mga anak nyo. Yun lang naman, kasi nakakapagod lumaban dito na kayo walang ginawa. Ang social media is not enough. You have to come out, go out, and palabas nyo ang mga dinadamdam nyo sa gobernong bangag. Alright? So, laban.